Gawa naman tayo ngayon ng masarap na pastry dessert na pwede nating ipanghanda kahit sa anumang okasyon. Sobrang simpleng gawin kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Ang una nating gagawin ay yung ating filling dun sa ating pastry na gagawin. Minix ko lang muna yung ating sugar at saka yung ating egg yolk hanggang sa mag-well combine lang sila. Then sunod ko nang nilagay yung ating cornstarch at saka yung ating vanilla powder o yung ating vanilla sugar. Pwede din po kayong gumamit ng vanilla extract. Dinimix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve na yung ating cornstarch. Tsaka natin ilalagay yung ating full cream milk or pwede rin po kayong gumamit ng fresh milk. Hahaluin lang natin ito ulit. Then bubuksan na natin yung ating stove sa mahinang apoy lang guys or medium heat lang para hindi agad masunog yung ating custard. Continuous lang din po yung paghalo natin hanggang sa lumapot na yung ating mixture. Ang tawag pala dito sa ating pang-filling sa ating pastry, ito ay ang Diplomat Cream. Combination siya guys ng custard at saka ng whipping cream. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano natin siya gagawin. Then ayun, kapag nakikita nyo kumukulo na yung ating mixture, ilagay na natin yung ating butter. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa magiging smooth na siya. Na mga 1 minute pa guys para lutong-luto yung ating custard. Kasi minsan kapag hindi natin siya naluto ng maayos, nandun yung parang nagtutubig siya. May pagka-grainy yung ating mixture kapag hindi natin naluto ng maayos yung ating cornstarch. Then, ilagay na natin siya ngayon or ito-transfer na natin siya dito sa ating mixing bowl. Tatakpan lang natin siya ng cling wrap. Then, kailangan yung cling wrap ay nakalapat mismo dun sa ating custard. Then, maglagay pa tayo ng isa pang layer ng cling wrap dito sa pinakaibabaw ng ating mixing bowl. Then, ilagay na natin ito ngayon sa chiller or sa fridge hanggang sa lumamig lang siya. Ang susunod naman natin gagawin ay yung ating crispy dough na layer para ilagay natin dun sa ibabaw ng ating choux pastry mamaya. Then, pagsasamahin lang natin yung ating butter at saka yung ating brown sugar. Ilagay na natin yung ating all-purpose flour. Then, continue lang natin yung paghalo or pag-mix hanggang sa mabuo na siya na parang dough. Kailangan kasi nating unang gawin ito para ilagay natin siya sa chiller at mapalamig natin siya para hindi tayo mahirapan mamaya mag-cut. At isang proseso din ito para magiging crispy yung top ng ating choux pastry mamaya. Then, at kapag nabuo na siya na parang dough, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating baking paper. Then, ilalapad lang natin siya. Gamit lang tayo dito ng rolling pin para ma-flatten natin siya ng maayos. Sa kapal naman guys, dapat hindi masyadong makapal yung crispy layer natin na dough para hindi siya mabigat at maganda yung pagkaalsa ng ating choux pastry mamaya. Kasi kapag masyadong makapal yung paggawa natin, ayan, mahihirapang umalsa yung ating dough kapag i-bake natin siya. Then, ayan, after natin siyang malapad, ilagay lang natin siya sa chiller. Same procedure lang din po dito sa ating chocolate flavor na cookie crust. Tandaan po natin, kailangan naka-chilled yung ating pinaka-cookie crust or yung ating crispy layer na dough bago natin siya gamitin para hindi po tayo mahirapan mag-cut. Para sa akin guys, mas madali siyang ihalo or i-mix kapag kinakamay natin siya. Gamit lang tayo ng gloves para hindi po natin makontaminate yung ating ginagawang dough. Pero kung small batch lang naman yung gagawin natin, pwede naman natin siya na spatula lang yung gagamitin natin sa pag-mix. Basta siguraduhin natin na ganyan na siya guys. Ayan, parang dough na talaga siya. At wala na tayong nakikita mga dry flour. Then, same procedure lang din. Uulitin lang natin yung kanina, yung ginawa natin. Ipa-flatten lang din natin siya. At pagkatapos, ilagay lang din natin sa chiller. Gagawin naman natin ngayon yung ating choux pastry. Dito sa ating saucepan, ilagay na natin yung ating butter at saka yung ating full cream milk. Pwede rin po kayong gumamit ng water. Then, naglagay din po ako ng salt dito. Pero guys, mas masarap syempre kapag milk yung gagamitin natin. Pwede naman half milk, then half water yung gagamitin natin dito. Papakuluin lang natin ito. Ngayon kapag nag-boil na siya, ilagay na natin yung ating all-purpose flour at saka ng bread flour. Ay, naglagay ako ng konting bread flour dito guys para kapag i-bake natin yung ating choux pastry, ayan, stable siya, hindi siya yung basta-bastang babagsak. Huwag nating titigilan ang paghalo hanggang sa magiging smooth na siya at wala na tayong nakikita mga dry flour dito sa gilid ng ating saucepan. Ayun, kapag nakikita nyo wala nang dumidikit na dough or na flour dito sa ating saucepan, lulutuin pa natin siya guys, mahinang apoy lang po ng mga 1 to 2 minutes pa para lutong-luto talaga siya. Then, ilagay na natin siya dito sa ating mixing bowl after natin siyang maluto. Then, palalamigin lang natin ito ng bahagya. Halu-haluin lang natin siya ng mga 3 minutes para hindi naman maluto yung ating egg kapag ilagay natin siya or pwede din po tayong gumamit ng mixer. Ayan, para medyo lumamig siya. Then ilagay na natin pa isa-isa yung ating egg. Bibilang lang po tayo ng mga 10 to 15 seconds po bago po tayo mag-add ng next egg.
At pagkatapos natin ilagay lahat ng itlog or ng egg, ay i-mix lang natin siya ulit or continue lang natin yung pag-mix natin ng mga 1 to 2 minutes pa hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture. Pwede naman po tayong gumamit lang ng spatula dito, basta siguraduhin lang po natin na na-mix po natin maigi yung ating mga ingredients. Ayan, kapag smooth na yung ating choux pastry, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating piping bag. Gumamit pala ako dito guys ng 1M na rosette, yung piping tip. Pero pwede po kayong gumamit yung round lang or yung plain lang or kahit walang tip guys. Ayan, bubutasan nyo lang yung inyong piping bag. Then ayan, ipapipe lang natin siya ngayon dito sa ating baking tray. Naglagay din po ako dito ng baking paper or ng parchment paper. Sa size naman, depende na po sa inyo kung ano po yung gusto nyang size ng inyong pastry. Sa akin dito, bali 3 ikot lang ng ating rosette yung ginamit ko dito or yung ginawa ko. Then ayan, after natin siyang i-pipe, set aside lang muna natin ito. Then ikakat na natin ngayon yung ating ginawang crispy layer kanina, yung ating cookie crust. Ayan, dito naman ay gumamit ako nung una, gumamit ako ng yung pang pulveron na molder. Pero masyado siyang malaki guys, kaya yung pangalawang ginamit ko dito ay yung yung Russian tip na maliit lang siya ng konti dito. Basta dapat ang tatandaan natin dito, dapat unang-una, dapat hindi masyadong makapal yung ating cookie crust para hindi siya mabigat at makaalsa ng maayos yung ating choux pastry. Pangalawa naman ay dapat maliit siya ng konti dun sa pinaka choux pastry natin. Hindi siya masyadong malaki, yung tama lang. Then papakita ko lang din guys, pwede nyo rin siyang ilagay dito sa yung parang ziploc bag para mas maganda at mas madali natin siyang i-flatten. Kung nakaganito siya, naka-plastic siya, then gugupitin na lang natin siya mamaya kapag gagamitin na natin siya. Basta siguraduhin po natin na na-chill natin ng maigi yung ating crispy layer, yung ating cookie crust. Kasi kapag malambot siya guys, ayan, mahirapan po tayo magtanggal, lalo na dito sa ating piping tip. Ayan, kapag malambot siya. Ito naman yung pangalawang ginamit ko dito. Ito yung pang Russian na piping tip. Ayan, sakto lang siya dun sa size ng choux pastry na ginawa natin kanina. Kailangan mabilisan din po yung pag-cut natin para hindi natin siya maabutan ng pagkalambot niya. Then after natin siyang i-cut, ilagay na natin siya agad dito sa ating pastry dough o dito sa ating choux pastry. Ayan. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na oven ng 200 degrees Celsius ng 30 to 35 minutes, depende po sa ating oven. At tips ko lang po, sobrang halaga po nito, kailangan wag na wag po nating bubuksan yung ating oven habang binibake natin siya kasi magko-collapse siya guys kapag bubuksan natin yung ating oven na hindi pa siya luto. Bubuksan nyo lang siya after 30 minutes at dapat ganito na yung kulay niya, golden brown na yung kulay ng ating choux pastry. Malalaman din po natin na luto na yung ating choux pastry kapag bubuksan natin siya. Ayan, tuyo na yung loob niya. At ayan, nakikita nyo guys, hindi siya nag-collapse. At dahil din po dun sa ginawa nating or paglagay natin ng bread flour dun sa ating pinaka-mixture kanina. Bubutasan lang natin ngayon yung ilalim niya. Dito natin ilalagay yung filling mamaya. Then set aside lang muna natin ito. Dito sa ating mixing bowl, ilagay na natin yung ating whipping cream. Kailangan yung whipping cream natin ay yung content ng fat niya ay nasa 35%. Ayan, pag dyan sa Pinas guys, pwede kayong gumamit ng Everwhip. Yan yung ginagamit ko dyan. Beat lang natin ito hanggang sa maging stiff peaks na siya. Ayan, nakikita nyo, hindi na siya nahuhulog sa ating spatula. Set aside na muna natin ito. Then i-beat naman natin ngayon yung ating ginawang custard. Ayan, malamig na siya guys. Ayan, i-mix lang natin hanggang sa magiging smooth na siya. Hanggang sa maglusan lang siya guys. Pwede nyo pala itong gawin sa gabi guys. Then kinabukasan nyo siya gamitin. Mas masarap siya kasi sobrang lamig na niya. Then, ilagay na natin ngayon yung ating nabit kanina na whipping cream. Paghahaluin lang natin ito hanggang sa mag-well incorporate lang silang dalawa. Then, ito na yung tinatawag natin na diplomat cream. Ayan, pwede nyo rin itong gamitin guys sa mga palaman sa mga donut. Divide lang pala natin sa dalawa yung ating diplomat cream kasi dalawang flavor yung gagawin natin. Or yung ginawa natin kanina, isa dun sa chocolate at saka dun sa brown sugar na cookie crust. Para sa chocolate flavor natin, ayan, gumamit ako dito ng Nutella. Ayan, pwede rin po kayong gumamit ng melted dark chocolate. Bali, nasa 1/4 cup or pwede rin pong 1/3 cup. Mix lang natin din, ilagay na natin ito sa piping bag. Same lang din sa ating vanilla flavor. Pwede nyo rin po ilagay muna sa chiller yung inyong cream ng mga 30 minutes bago nyo siya i-pipe para mas magiging stable siya.
i-wipe na natin ito ngayon dito sa ating choux pastry. Ito guys, pwede nyo rin siyang tawaging eclairs. Yung eclairs kasi pahaba lang siya, yung parang oblong siya na pahaba. Ito naman ay pabilog lang siya. Tinatawag din po itong cream puffs. Ayan, pero iba-iba lang yung paglagay ng filling nito at yung presentation niya. Iba-ibang flavor din ng filling na pwede nating ilagay dito. Basta isa itong French dessert pastry. Pwede nyo rin siya wag nalagyan ng crispy layer yung sa ibabaw na nilagay natin, yung cookie crust. After nyo siyang i-bake guys, pagkatapos nyo siya lagyan ng filling, pwede nyo siyang i-dip lang sa melted dark chocolate o white chocolate, din mag-add lang kayo ng almond nuts or kahit anong nuts. Ayan, meron na kayong ibang flavor ng cream puffs. Nagdust lang din ako dito ng konting powder sugar sa ibabaw. Ito naman ay optional lang. Then ayan, titikman na natin ngayon yung ating ginawang cream puffs. Nagdust lang din ako ng konting powder sugar sa ibabaw. Then ayan, titikman na natin yung ating ginawang cream puffs. Ayan, sobrang nagbe-melt sa inyong bibig guys kapag kinain nyo siya. Mas masarap siyang kainin kapag malamig siya para tayong kumakain ng ice cream. Then yung layer na sa ibabaw, ayan, yung pagka-crunchy niya. Sobrang sarap niyang nguyain. Hindi siya nakakasawang kainin kahit marami kang mauubos nito. Sobrang creamy at sakto lang yung tamis niya. Itong chocolate flavor natin, masarap din ito guys. Mas masarap siguro ito kapag dark chocolate yung nilagay natin dito. Sobrang ma-enjoy nyo ito guys. Kaya try nyo na rin itong gawin sa inyong bahay. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.